Yo, what's up sa inyong lahat mga ka-dreamers? Kamusta kayong lahat dyan ulit? So for this vlog mga ka-dreamers, ay pag-usapan naman natin kung sapat nga ba yung pagpa-part-time ng mga international student dito sa Canada. Okay? Bago ko sagutin yung mga tanong na yan mga ka-dreamers, sobrang dami talaga nagtatanong sa akin na, ka-dreamers, kadoy, kapag ba nag-international student ako papuntang Canada, okay ba? Makakaya ko ba yung expenses lahat? Okay mga ka-dreamers, tatapatin ko na kayo, okay? Ang International Student Pathway po kasi ay isa sa mga pathway na madali. Okay? Hindi naman gaanong madali. Kumbaga, medyo okay na pathway para makapunta ka dito sa Canada. And mga ka-dreamers, uunahan ko na kayo na once na mag-i-international student kayo papunta dito sa Canada, dapat is well-prepared po kayo when it comes to financially. Kasi po, hindi po biro yung mga nararanasan ng international student dito sa Canada, especially mga Pilipino na syempre meron pa nga po ako narinig na nagsangla ng lupa, nagsangla ng alam mo yun, ng mga gamit, alam mo yun, ng mga ari-arian para lang makapunta dito sa Canada. Mga ka-dreamers, isipin nyo mabuti, okay? Kasi pag sinabi yung international student, dapat nakafocus kayo sa pag-aaral nyo lang dito sa Canada. Kasi mga ka-dreamers, dito, ang mga international student dito is halos 40 hours lang po sila nagtatrabaho. Minsan nga po hindi pa dun umaabot mga ka-dreamers. And to answer the question po talaga, mahirap at halos yung kinikita nila sa pagpa-part-time job dito mga ka-dreamers ay napupunta lang din sa pagbabayad nila ng bahay and syempre yung mga expenses din po nila. Okay? So, yun nga yung pinagtataka ko na pang-encouragement ng mga ibang agencies sa Pilipinas na mag-international student ka. Mababawi mo naman yan eh. Kumbaga, kikitain mo yan kapag nag-part-time ka. Okay, sige. Andun na tayo sa point na magpa-part-time job ka. Pero maniwala kayo, mga ka-dreamers ko, based sa mga kaibigan ko, sa mga naririnig ko, sa mga research ko, mga ka-dreamers, hindi po talaga sapat yung kinikita. And sabi ko nga sa inyo, pag nag-international student kayo pumunta sa Canada, dapat well-prepared po kayo. May pambayad kayo ng tuition nyo. Kasi kaya nga kayo pumunta dito di ba? Para mag-aral, hindi para magtrabaho. Though, given na pwede yun, pero kailangan mag-focus kayo doon. Dahil isa yun sa magiging edge nyo na once makagraduate kayo dito sa Canada, is makahanap kayo ng magandang trabaho. So, para sa akin, mga ka-dreamers, hindi po talaga sapat. Siguro, may magko-comment na mga international student dahil nga sa TikTok to tinanong. So, ipapost din natin sa TikTok. Magko-comment yan na kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon nila. So, tingnan nyo na lang yung mga magiging comments nila mga ka-dreamers. And alam ko marami mahihirapan ngayon. And besides, ang international pathway student po ngayon is medyo naghihigpit na dahil nga po sa sobrang dami ng volume na pumapasok sa iba't ibang mga bansa. So, tulad ng sinabi ko, bago kayo mag-decide at kung magsasanlanan din naman kayo ng ari-arian, mga ka-dreamers, still your choice. Okay? Sa inyo pa rin yan. Okay pa din naman yung pathway po na yun, pero nasa sa inyo yan. Like, kung willing kayong mag-sacrifice. Okay? Kasi it's all about sacrifices pag pumunta kayo kahit saan pa mang bansa mga ka-dreamers. Hindi lang naman sa Canada yan. Okay? So, pag pumunta kayo dito, dapat well-prepared dahil pag hindi po, probably baka ma-depress lang kayo. Yung mga nababalitaan natin ibang mga ka-dreamers natin na nagpunta dito na sana hindi ko na lang binenta to, sana hindi ko na lang ginawa to. So, mag-isip po kayo mabuti. Pero still, okay pa rin naman po. Nasa inyo po yun kung paano nyo po harapin yung pagsubok dito sa Canada. Okay? So, yan po yung honest opinion ko. Yun po yung mga ibang naririnig ko and na-research natin. And based on experience din po dahil yung mga ibang kasama ko through Dream Hortons is international students po sila. Okay? So God bless you mga ka-dreamers. Lapag nyo lang yung mga tanong nyo dyan para at masagot natin at makatulong tayo para sa iba, sa pamamaraang alam natin. God bless you all. Stay safe lagi. Positive always. Peace yo.